Mga idol, request ni Mang Juan na tayo na lang ang magtuloy ng recap na ito, medyo busy daw siya sa trabaho niya ngayon, sana suportahan niyo peren ang istoryang ito. Ang proseso ng muling pagtatayo ay mabagal ngunit matatag. Ang mga tolda at pansamantalang silungan ay pinalitan ng mas permanenteng mga istruktura, mga bahay na sapat na matibay upang mapaglabanan ang malupit na hangin sa taglamig at ang kasalukuyang banta ng isa pang pag-atake. Ang mga nakaligtas ay nagtrabaho ng walang pagod, na hinihimok ng isang pangangailangan na lumikha ng ilang pagkakatulad ng normal sa isang mundo na hindi na mababawi na nagbago. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nananatili. Ang mga nakaligtas ay pinagmumultuhan ng kaalaman na halos hindi na sila nakaligtas at ang takot na baka hindi sila gaanong swerte. Sa susunod na pagkakataon sa loob ng Grand Church na nagsilbing sex headquarters, si Joang Camilla ay lumuhad sa harap ng altar, ang kanyang mga kamay ay nagdasal sa panalangin. Ang rebulto ni Jesus ay nakaharap sa kanya, ang mata nito ay tila sinusundan ng bawat galaw niya, isang tahimik na saksi sa kanyang iniisip. Naging tahimik ang simbahan. Pinatunog lamang niya ang mahinang kaluskos ng apoy sa isang apuyan, na nagbigay ng isang kinang sa mga dingding na bato. Pumasok si Jinggi Shin, tahimik, isinara ang pinto sa likod niya sa isang mahinang pag-click, pamwesto siya 3 metro sa likuran niya, pinapanood siya habang nagdarasal ng may time na kasiglahan at nakakabagabag. Ang lahat ay maayos, hindi ba? Tinanong niya, ang kanyang boses, halos hindi hihigit sa isang bulong, na parang hindi, upang abalahin ang kabanalan ng espasyo. Dahan-daang iminulat ni Joang Camilla ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo sa buong Tianjin City. Walang makakapigil sa amin ngayon, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag, at walang sinuman ang maghahinala sa bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang tens ng 1,000s ng mga patay na mananampalataya ay sapat na upang maalis ang anumang pagdududa at magdulot ng kanilang awa. Ngumiti si Chen Tian sa isang malabong kurba ng kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayon kailangan lang nating maghintay ng matiyagang umalis ang investigation team. Ngunit nagdilim ang ekspresyon ni Joang Camilla nang humarap siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kumikislap na liwanag ng apoy, mayroon pa ring isang bagay na nag-aalala sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay humihina sa halos pabulong. Kumunot ang noo ni Chen Yinshan, kumunot ang noo niya sa tunay na pag-aalala. Oh, ano ang posibleng problema mo ngayon? Ang aming mga plano ay walang kamali-mali, na walang pagkakamali mula simula hanggang wakas. Tiniyak niya sa kanya. Ang kanyang tono ay may kumpiyansa, maging ang mga baging ng dugo ay ganap na hinarap. Yuan kong gazebo sa kanyang na parang sinusubukang makita ang kanyang kalmado panlabas. Noong gabing iyon, may nakakita sa akin na gumagamit ng mga kapangyarihang hindi sa akin. Isang matalim, malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Jinx Ians. Yumin yung babaeng dinala ni Janji dito. Mabagal na tumango si Joang Camilla, oo. May nakita siyang hindi dapat. Ang bilis ng isip ni Janishan habang iniisip ang mga implikasyon. Noong panahong iyon, lahat ng tao sa simbahan maliban kay Jokhir ay tapat na miyembro ng Janji. Ang mga sumasamba sa Snow Sect ay nanumpa sa pagiging lihim, hindi may hayag ang anumang bagay tungkol sa iyo sa mga tagalabas. Ngunit si Jokhir ay hindi isa sa kanila. Nakita niya si Janji na gumamit ng iba pang kapangyarihan na maaaring maglantad ng aming sekreto. Ito ay nagpapabigat sa aking isipan. Saglit na nag-isip si Jing Ishan, pagkatapos ay isang mabagal na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Huwag mag-alala, walang mangyayari, kahit na nakita kanyang gumagamit ng ibang kakayahan. Paano sa mundong tulad natin, kung saan napakaraming uri ng mutant ang umiiral, sino ang magsasabing hindi maaaring magkaroon ng maraming kapangyarihan ang isang tao? Humakbang siya palapit, ang kanyang boses ay bumababa sa isang conspiratorial na bulong, kaming mga Snow Worship Sect ang higit na nagdurusa sa labanang ito. Walang maglalakas loob na tanungin kami. Itinuring ni Joang Camilla ang kanyang mga salita sa kanyang isip, na inuulit ang mga pangyayari noong gabing iyon. Siya ay naging napakaingat, napakametikuloso, ngunit ngayon ay nagsimulang gumapang ang mga pagdududa, noong sa mga gilid ng kanyang pagtitiwala, at kahit na gawin nila kung ano ang tungkol dito. Nagpatuloy si Chen Tian. Ang kanyang dila ay nagiging dismissive. Ang pinakamatuklasan nila ay ang sikreto ng ating sekta.
Ang rehiyon ng Jiangnan ay walang pakialam sa mga ganoong bagay, gaya ng ibang mga paksayon. Ayun, nagpakawala siya ng munting mayabang na tawa. Kahit malaman nila ang sikreto natin, baliwala lang. Mabagal na tumango si Yuang Kamiya, kahit na nagtagal ang Andes, tama ka. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng iba ay nagiging hindi gaanong mahalaga sa mundo ngayon, tanging ang batas ng gubat ang nanag. Ang makintab na Shanzai ay nililinis ng may ambisyon. Kapag umalis na ang investigation team, oras na para kumilos tayo. Nagtaas baba si Yuang Kamiya, ang kanyang ekspresyon, isa sa determinasyon, ang pinakamagandang bahagi ay dapat iligtas hanggang sa huli. Kung maa-absorb ko ang kapangyarihan ng mga pinuno mula sa bawat pamilya, ang lakas ko ay aabot sa hindi maisip na taas. Ako ay magiging Diyos ng bagong mundo. Kinabukasan, namayani ang kalmadong kapaligiran sa loob ng kanlungan. Naniniwala ang lahat na tapos na ang krisis sa zombie at hindi nahaharap sa panganib ang Tianjin City. Ang mga ngiti ay masagana habang ang mga tao ay masayang nag-uusap tungkol sa bukas sa hinaharap, nangangarap ng mga paglalakbay sa silangang pangingisda sa dagat, o kahit na tinatalakay ang posibilidad na maglakbay sa ibang bansa kasama ang base. Nakangiting sumama si Genji, paminsan-minsan ay nagbabahagi ng sariling mga iniisip, na parabang ang mga alalahanin na nagpapabigat sa kanya ay wala man lang. Pagkatapos ng almusal, pumunta siya sa armory, kung saan inilagay ang kanyang uniforme sa labanan at inihanda ang kanyang mga sandata para sa isang paglalakbay. Nang makita ito, ang iba ay nagtataka, nagtanong kung ano ang binabalak niyang gawin. Napangiti si Genji. Bagamat ang Zombie King ay hinarap na, malamang na mayroon pa ring mga naliligaw na zombie sa paligid. Lalabas ako para linisin sila at sanayin ang mga kasanayan sa espada na itinuro sa akin ni Leonyo. Agad na tumayo si Leonyo. Pagkatapos ay hayaan mo akong sumama sa iyo. Hindi mo dapat nililinis ang mga zombie ng mag-isa. Tumango rin sina Clio at Chunlei, sabik na sumama sa kanya. Lumaban sandali si Genji at ngumiti. Hindi na kailangang pumunta tayong lahat. Hindi natin kinakaharap ang Zombie King o ang Bronze Armor Zombie. This time, mas maganda kung wag na tayong gumawa ng masyadong malaking eksena. Gawin natin ito. Maghihiwalay kami at bawat isa ay sumasakop sa isang lugar sa paligid ng kanlungan. Lahat ay maaaring linisin ang kanilang nakatalagang seksyon. Ang iba ay sumang-ayon sa plano ni Genji, sa tingin nila ay matino. Kaya't lahat sila ay nababagay sa kanilang mga gamit sa pakikipaglaban, armado ang kanilang mga sarili, at nagsimulang manghuli. Maingat na pinili ni Genji ang kanyang landas, patungo sa direksyon kung saan malapit nang mapwesto si Sisi. Matapos magpaalam sa lahat na may maayang ngiti, umalis siyang mag-isa, nagmamaneho sa kalsada, kahit siya ay mag-isa, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama sa labanan, sinamahan siya ni Hua Hua Hua. Kapansin-pansin, sa pagkakataong ito, si Hua 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 ay hindi kasama sa biyahe bilang isang bodyguard. Sa pag-unlad ng teknolohiyang double door, ang kakayahan ni Genji na makatakas mula sa panganib ay umabot sa mga natitirang antas. Ngayon, kung sakaling kailanganin niyang tumakas, ang patuloy na pag-alis na ibinigay ng mga dobleng pinto ay tumitiyak na walang sinuman sa mundo ang makakahuli sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan niya ng ibang bagay mula kay Hua Hua, ang kanyang kakaibang pang-amoy nang dumating si Genji sa sit station, natagpuan niya ang buong subway tunnel na nababalot sa isang layer ng matigas na yelo. Inilabas ang kanyang satellite phone, sinuri niya ang mga linya ng subway sa Tianjin City, at pagkatapos ay kinausap si Hua Hua, hanapin natin sila gamit iyon. Sumakay si Genji sa kanyang snowmobile na si Hua 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 ay nakadapo sa upuan ng pasahero. Ang sasakyan ay bumilis sa nagyayelong linya ng subway, na humahampas sa hangin at nyebe. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang Tianfeng. Mahigpit ang kuta ng snow worship na nasa 10 kilometro pa rin ang layo mula sa sex-based camp. Nagpasya si Genji na huwag nang magpatuloy. Ibinaba niya ang snowmobile, itinago ito sa ibang espasyo at nagtungo sa pasukan ng subway, tumalon sa tunnel sa ibaba. Ang sistema ng subway ng Tianjin City ay malawak, isang maze ng crisscrossing tunnels na umaabot sa mahigit 800 kilometro. Ang pagtawid dito sa paglalakad ay aabuti ng higit sa kalahating buwan. Gayunpaman, ang kasanayan sa dobleng pinto ni Genji ay nagbigay sa kanya ng isang makabuluhang kalamangan,
na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ito kapwa para sa paglalakbay sa kalawakan at bilang isang mabilis na paraan ng pag-alis. Ang pinakamagandang bahagi, ang pagbubukas ng pinto ay hindi nangangailangan ng supernatural na kapangyarihan, ibig sabihin ay maaari siyang magpatuloy sa pagsulong sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbukas at pagsasara nito. Dumating si Genji sa underground ng Tianfeng District na may malinaw na layunin na hanapin ang mga zombie na nakatago sa ibaba. Natitiyak niya na sa isang lugar sa mga tunnel na ito, isang malaking bilang ng mga zombie na may nakakatakot na kapangyarihan ang nakatago sa nakatagong trump card ni Yuan Kamiya na nilalayong lipulin ang iba pang puwersa sa Tianhai City. Ang paghahanap sa kanila ay napakahalaga para kay Genji na ipatupad ang susunod na yugto ng kanyang plano. Napakalaki ng espasyo ng subway, at nag-isip si Genji na ang mga zombie ay malamang na nakatago malapit sa snow worship sect sa distrito ng Tianfeng na tukoy na hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpunta doon. Isang lalaki at isang pusa, maingat silang gumalaw sa mga lagusan ng subway. Umupo si Hua sa balikat ni Genji. Nanlaki at alerto ang mga mata niya. Ang kanyang pang-amoy ay kat-anji-tangi, na may kakayahang makita ang pabango ng mga zombie sa loob ng 1 kilometro. Ang amoy ng host ng virus ay kakaiba at hindi mapag-aalinlanganan, naiiba sa amoy ng isang ordinaryong zombie. Nag-navigate si Genji sa mga lagusan ng may pag-iingat, handang tumakas sa ibabaw sa unang tanda ng panganib, tahimik siyang nanalangin na hindi matuklasan ni Yuan Kamiya ang kanyang presensya. Kung napagtanto ni Yuan Kamiya na si Genji ay nasa kanyang plano, maaari siyang kumilos ng mabilis laban sa kanya. Bagamat tiwala si Genji sa kanyang mga kakayahan sa pagliligtas ng buhay, alam niya na kung maglunsad si Yuan Kamiya ng isang pag-atake sa kanlungan, magiging madali ang pagprotekta sa kanyang sarili, ngunit ang pagprotekta sa lahat ng tao sa paligid niya ay magiging ibang kwento. Pagkatapos ng kalahating oras ng masusing paghahanap, sinisiyasat ni Genji ang bawat sulok ng mga subway tunnel sa distrito ng Tianfeng, ngunit walang palatandaan ng grupong zombie. Paano ito, kung wala sila sa distrito ng Tianfeng? Nangangahulugan ba ito na kailangan kung hanapin ang buong lungsod? Sinusubaybayan ni Genji ang kanyang sarili na nakasimangot. Mabilis niyang inalis ang pag-iisip, hindi, dapat sila ay umiiral. Walang paraan na ibibigay ni Yuan Kamiya ang napakalakas na trump card. Nangatuwiran siya na kailangan ni Yuan Kamiya ng masunurang hukbo upang maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon, na malamang na lumampas pa sa Tianhai City. Bagamat ang operasyong ito ay hindi nagbunga ng mga resultang inaasahan niya. Handa si Genji para sa ganoong resulta. Ito ay may katuturan. Akala niya may naganap lang na labanan malapit sa snow worship sect. Kung dito nakatago ang mga zombie, baka nadiskubre sila. Dahil wala siyang nahanap dito, nagpasya si Genji na hanapin ang lahat ng subway tunnel sa Tianhai City. Bumungad sa kanyang mga mata ang determinasyon. Minsan naisip niya na may halaga ang pagtitiyaga, kahit na nangangahulugan ito ng paggamit sa pinakamasakit na paraan upang maiwasan ang anumang mga potensyal na krisis at protektahan ang buhay ng mga taong pinapahalagahan niya. Alam ni Genji na kailangan niyang harapin ang pinakamahihirap na gawain. Minarkahan niya ang lahat ng lugar na hinanap na niya sa mapa ng Tianfeng District ng kanyang telepono. Gayunpaman, mayroon pa ring mahigit 100 lugar sa Tianhai City na hindi pa niya na-explore, isa-isa. Bulong ni Genji, hahanapin natin ito sa wakas. Samantala, habang patuloy na hinanap ni Genji ang bawat linya ng tren sa ilalim ng lupa sa Tianhai City, tulad ng narating niya ang pinakaliblib at mapanglo na lugar sa hilagang silangan na gilid ng lungsod. Iba ang reaksyon ni Hua. Ang kanyang una ay tumayo, at itinuon niya ang kanyang tingin sa madilim na ulo ng lagusan, na nagpakawala ng isang mahaba, mababang babala na away. Maraming beses nang nakatagpo si Hua ng mga zombie, at pamilyar sa nakakatakot na kapaligiran na dala nila. Isa lang ang ibig sabihin ng reaksyon niya ngayon, maraming zombie sa unahan. Ang mga labi ni Genji ay gamulong sa isang malabong ngiti, isang panandaliang ekspresyon na pinabulaanan ang bato ng mga pag-iisip na umuusok sa loob niya, isang maselang balanse ng dahon at pinataas na pagbabantay, kaya dito na sila nagkukubli. Siya ay nag-isip, ang paghahayag na naninirahan sa isang malamig na wakas, ang distrito ng karagatan, isang hiwalay at mapanglo na kalawakan sa labas ng lungsod ng Tianhai, ay malayong malayo sa mataong puso ng lungsod.